Hello everyone! Ngayong araw po ay tuturuan ko kayo kung paano gagawa ng ebook gamit ang Kotobi Author. Okay. Unang-una po natin gagawin ay open po natin ang Kotobi Author. So, ito po, loading na siya. Okay. So, tuturuan ko po kayo kung paano gagawa ng book manager, table of contents, at cover page ng ating ebook. So, hintayin po natin na mag-open ang ating Kotobi Author. Okay. Isa-isahin ko pong i-explain kung paano po gagawa sa Kotobi Author. Okay, nag-open na po. So, sa mga gagawa ng ebook, dapat ang ating mga data ay nakahanda na siya. Okay. So, makikita po natin na nag-open na po ang ating Kotobi Author. Okay, medyo matagal lang po, pero hintayin lang natin siya. Okay. So, ito po. Opening na po ang ating Kotobi Author. So, ang Kotobi Author po ay actually may bayad po ito, pero ginagamit po natin ay ang trial version. Okay, malapit na. Okay, so makikita po natin, pag nag-open po ang Kotobi Author, ay meron tayong makikitang nakalagay dito na reflowable layout at fixed layout. So, pipiliin po natin ay ang reflowable layout. Kasi ito ay pwede po natin siyang ma-edit. So, i-click po natin siya. Okay. So, ang una-una po natin gagawin, okay, ay dito tayo sa book title. Ito po. So, ilalagay po natin ang title ng ating gagawing book. So, sa akin, ang gagawin kong book ay module. Okay. Tatype po natin module in Science 6. Lalagay ko pala module 1 dahil ito ang una kong gagawin, module 1 in Science 6. So, depende po kung anong title ng module ang gagawin po ninyo. Okay. So, ang next po natin gagawin ay i-click po natin ang Book Manager. Okay. Makikita natin dito sa Book Manager na nakalagay na dito ang title, book title. Okay. So, author, okay. Ilalagay po nating author ay ang ating kompletong pangalan. Okay, tatype po natin siya. Ayan. So, publisher po, ilalagay po natin ay ang Schools Division Office or SDO, Zamboanga City. Kasi po tayo ay nagtatrabaho sa DepEd at at tayo ay nandito sa Zamboanga City. Ito naman ISBN, hindi i-leave blank po natin kasi hindi naman po tayo nagbebenta ng libro. So, dito po sa rights, okay, ilalagay po natin dito DepEd
the Department of Education, Region 9. Okay. So, ulitin natin. Unang-una po, ang title ng book. Pag nailagay po natin dito kanina, dito, title ng book, automatic pag binuksan po natin ang book manager, ay nandyan na yung title ng book. So, ilalagay natin ang author, buo nating pangalan, then publisher, Zamboanga City, ilalagay po natin ay Schools Division Office, Zamboanga City. Okay. Lalagyan natin siya ng dash. Then, leave blank po natin ang ISBN at ang ilalagay naman po natin sa rights ay Department of Education, Region 9. Okay. So, pagtapos na po natin gawin yan, okay, lalagay po natin ang description ng ating gagawing ebook. Okay. So, lalagay ko Module 1 in Science 6 is made to give supplementary materials for the pupils and as a guide to the learners in Science 6. Okay. So, ang module ko po, ang gagawin ko pong module ay composed of 8 lessons. 8 lessons sa first quarter, or depende po sa inyo kung gaano kahaba ang gusto nyong gawing module. So, pwede rin ilalagay dalawang lessons. Depende po sa inyo kung paano po ninyo hahati-hatiin ang inyong mga lessons. Okay. So, siguro yung 1 quarter ay napakahaba na masyado. So, gagawin ko is hahatiin ko na lang ng bawat lesson. According po dito sa teaching learning, essential learning competencies. So, dito po sa teaching learning, essential learning competencies, okay, so, dito sa science ay meron pong, sa first quarter, ay meron pong 8 topics. Okay, so hanggang dito po siya. So, ang gagawin ko para mas madali, for the sake of presenting this module, this Kotobi ebook, gagawa po ako ng by topic po. Or if gusto nyo rin, gawin nyo yung buong quarter. Okay. So, gagawin ko po is, dito ako sa basic science process skills. So, yun ang ilalagay ko dito.
So, 2 lessons siya. This module is composed of 2 lessons that should be finished in 2 weeks. So, 2 weeks po siya kasi sa new normal, meron lang tayong 2 days in a week. So, magiging 2 weeks siya kasi 2 lessons na siya. Okay, so, pag natapos po, click po natin ang okay. Okay. So, babalik po ulit tayo sa Book Manager. I-click po natin ulit ang Book Manager. Okay. Then, andito po, sa tabi ng Book Info, ang Table of Contents. Okay. I-click po natin ito. Okay. So, i-click po natin ang Auto-Generate Table of Contents page. Okay. Para, automatic na po siyang gagawa ng Table of Contents. So, sa mga nagtuturo po ng Filipino or ARPAN, pwede po natin papalitan itong Table of Contents ng talaan ng nilalaman. Okay. But by default, Table of Contents. Okay. Then, click po natin, okay. Yan. So, okay na po tayo dun sa Book Manager at saka Table of Contents. Okay. Ngayon naman po ay gagawa tayo ng book cover. So, ang suggestion po dito ang suggestion po ng lecturer sa Kotobi ay kung hindi naman po tayo familiar pwede po natin gawin yun sa Photoshop, or sa mga hindi familiar ng Photoshop ay pwede po natin gawin sa PowerPoint. Okay. So, okay. So, ito po yung sample ng ng book cover na ginawa ko. So, paano po natin ito gagawin? Simple lang po. So, open po natin ang PowerPoint, sorry. So, new. Pipiliin po natin ang new. Okay? Blank presentation. Okay. So, makikita po natin na itong PowerPoint ay naka landscape po siya. Okay. So, ano po yung una nating gagawin? So, click natin ang design. Okay. Ito po yung design. Okay. Then, click natin ang slide size. Okay. Then, i-click po natin ang custom slide size. Okay. Tapos, i-click natin ang portrait. Then, click OK. Tapos, pipiliin po natin ang maximize. Okay. So, makikita natin, okay, di-delete natin ito. Makikita natin na naka-portrait na po siya. Which is, ito yung itsura ng para sa book cover. Okay. So, ulitin po natin. Okay.
Ito po yung bagong open ng PowerPoint. Okay. Click natin ang design. Okay, pag na-click natin ang design, punta po tayo sa slide size. Okay. Then, i-click po natin ang custom slide size. Okay, magpapakita po itong dialog box na to. Okay. Then, makikita natin na ito ay naka-landscape. Ang orientation po niya ay naka-landscape. So, i-click po natin ang portrait. Okay. Pag-click natin ang portrait, click natin ang OK. Then, i-click natin ang maximize. Okay. Yan. Okay. Tanggalin po natin to. I-click lang natin. Yan. Okay. So, dito tayo sa insert. Okay. I-click natin ang insert. Then, text box. Gagawa tayo ng text box kung saan natin ilalagay ang title ng ating libro. Okay. Since ang title ng book ko ay okay, pag may text box na, i-right click natin, then edit text. Yan. So, ando na po yung nakikita natin yung cursor. Okay? Then, palakihin po natin siya. Pwede natin gawing 80. Yan. So, ita-type natin ang module in mali. Module in science. Okay, module 1 in science. Okay. So, pwede po tayong pipili po tayo ng font design or font style. Okay. So, depende po sa inyo kung anong font style ang gusto nyong gamitin. Okay. So, try natin to. Ayan. Okay. Okay, baba natin yung in. So, i-highlight po natin siya. Then, lagay natin sa center. Ayan. Okay. Pwede nyo rin po siyang palitan ng color kung gusto nyo. Dito po, font color. Ito. Okay. Click nyo lang. Then, pwede na kayong makapili ng gusto nyo na kulay. Okay. So, ito yung title ng ating title dito sa ating front page. Okay. So, dahil po grade 6, okay, mag-i-insert po tayo ng shape. Pipiliin ko po itong square na yung side niya ay hindi matulis. Okay. Yan. So, pwede po tayong pumili ng color o dito sa shape fill. Okay. So, pipiliin ko yung color. Marami pong colors yan. Okay. Pipili tayo. Kung hindi nyo po nagustuhan yung mga colors dito, meron po tayong more fill color. Okay. So, pipili lang po tayo kung anong gusto natin. Okay. Pwedeng darker. Yan. Yan. Depende po kung anong gusto nyo na color. Okay. Yan. Okay. So, ang pipiliin ko ay red. Okay. Yan. So, ilalagay po natin, dahil Science 6, ilalagay ko po dito ay, okay, kiklik po natin ang Edit Text. Okay. So, palakihin po natin ang font size. Try natin. Then, lagay ang 6. Maliit pa siya. Okay.
Okay. Pwede pa natin siyang palakihin. Okay. Then, pwede tayong pumili ng font style. Kung anong font style ang gusto natin. Okay. Yan. So, and then, dahil po sa DepEd tayo nagtuturo, maglalagay tayo ng logo ng DepEd. So, ako may logo na ako dito. Okay. So, open ko lang siya. Pwede po kayo mag-download ng logo sa internet, or kung may mga save logo na po kayo, pwede nyo pong kunin. Oops. Hindi ito. Meron ako kaninang logo. DepEd logo. Baka ito. Or ito. Okay. So, ito. Kakopy ko lang siya. Copy. Then, pupunta ako doon sa ginagawa ko. I-paste po natin. Okay. Then, dahil maliit po siya, okay, palakihin natin siya. Okay. Yan, tatapat natin dyan sa number. Yan. Okay. Then, mag-i-insert po tayo ng text box dito sa baba kung saan natin itatype ang ating mga pangalan bilang author ng libro or ng ebook. So, tingnan natin. Masyadong malaki. So, mga 32. So, type po natin ang ating kompletong pangalan. Okay. So, ilagay natin siya sa center. Ito po. Center. Yan. So, pipili po tayo kung anong font style ang gusto natin. So, gusto natin ng piliin ko yung Times New Roman. Okay. Yan. Then, i-bold po natin. Okay. So, dahil po may space dito sa gitna, pwede po tayong maglagay ng design or any picture na gusto po ninyong ilagay na related po sa inyong yung picture na gusto nyo pong ilagay. So, meron po akong napiling picture. Okay. Okay. So, nilagay ko po dito sa desktop ko, school building. So, ikakopy ko po siya papunta dito sa PowerPoint. Okay. So, copy and paste. Okay. So, ito po yung picture. So, dahil malaki po siya, paliitin natin. Okay.
Yan. So, pwede rin po ninyong lagyan ng design yung picture. Okay, mamimili po tayo dito. I-double click lang po ninyo yung ano. So, nakaganyan. I-double click lang po natin yung picture. Okay, para pipili po tayo dito. Okay. Okay, may mga ano may mga design po. Kung anong design yung gusto nyong ilagay. So, pwede ito. Pwede yan. Okay. So, marami pong design. Kung anong pong gusto nyo. Ayan. Okay. Ayan. Okay. So, depende po sa inyo kung anong design ang inyong pipiliin. Okay. Pagkatapos po, pag natapos na yan, okay. Yan. Kung okay na sa inyo, or gusto yung palitan pa ng color, or ano pa, okay. Pag okay na, ang gagawin po natin ay, isi-save po natin itong file. Pero hindi siya isi-save na PowerPoint, kundi i-save po natin siya as picture or JPEG. So, ano pong gagawin natin? So, file, save as. Okay? So, i-save po, i-browse po natin. Okay? So, ilalagay po natin yung title nun. So, ilagay natin book cover in Science 6. Okay. So, ilagay po natin sa desktop para mas madali po natin siyang mahanap. Okay. Then, hanapin po natin ang JPEG. Ito po, JPEG file interchange format. So, i-click po natin yan. Okay. Makikita natin, naka-JPEG na po siya. Then, i-click po natin ang save. So, meron po tayong choices dito. All slides, just this one, cancel. So, i-choose po natin yung just this one. Ayan. So, ito po ay, itong ginawa po natin ay nakasave na siya as JPEG. Okay. Ngayon, mag-exit po tayo. Okay. Balik po tayo dito sa Kotobi Author. Okay. Dito po sa left side, makikita natin yung edit cover image. Ito po yung may pencil po dito. I-click po natin yan siya. Okay. So, pag-click natin, okay, hahanapin sa atin kung ano yung ilalagay natin doon. So, since na-save po natin yun as book cover in Science 6, i-click po natin. Then, open. Okay. So, nandito na po yung ating cover page. So, eto po yung first lesson na ginawa po natin sa Kotobi Author. So, continue po natin ang paggawa ng Kotobi Author bukas. Okay, thank you. So, bago pala mag-exit, kailangan natin siyang i-save. Okay? So, meron tayo dito. Meron tayong save at meron tayong save as. Okay, pwede natin i-click ang save. Pwede rin natin i-click ang save as. Okay, sa ngayon, i-click natin ay save as. Pag-click po natin ng save as, okay, nandito na yung title ng ginawa natin, Module 1 in Science 6. Okay. So, i-save po natin siya sa, okay, nandito na sa desktop. Okay. Yan. So, click po natin ang
save. Okay. So, dahil may ginawa na po akong module na pareho ang title, so, sabi niya dito, meron na daw ako ng exist. So, anong gagawin ko? Do you want to replace it? Okay. So, if ayaw ko siyang i-replace, okay, kailangan ko siyang palitan ng title. Or, kung gusto ko naman siyang i-replace, okay, pwede rin kung i-replace ko, or kung wala kayong ginawa, automatic po yun, magsisave lang siya. So, lalagay ko na lang yan siya na yes. Okay. So, nagsisave na po ang aking ginawa na book. At sabi po niya ay na-save na. Okay. So, thank you. See you tomorrow.